Sa pagpasok ko sa marangyang bulwagan suot ang paborito kong damit na kulay berde, kumakabog ang puso ko sa tuwa habang nakikita ang aking apo na magpapakasal na. Pagdating ko sa pasukan, hinawakan ako ng anak kong si Rico sa braso at malakas na sinabi, na sapat para marinig ng lahat sa paligid. Mama, wala kayo sa guest list? Nagkamali lang ng padala ang invitation. Tumingala sa akin ang halos 200 bisita. Ang mga bulong-bulungan ay lumilipad na parang mga kutsilyo. Ngumiti si Marivich, ang aking manugang, mula sa kabilang dulo ng bulwagan. Huminga ako ng malalim, tumingin ng diretsyo sa mata ng aking anak at sinabi, "Sige na, anak ko." Umuwi ako, tinanggal ang aking high heels na sumasakit na sa paa at tinawagan ang aking abogado. Ako si Liana, 63 taong gulang. Ginugol ko ang aking buong buhay sa pagbuo ng isang pamilyang aking pinaniwalaang matatag. Ako lang ang nagpalaki kay Rico pagkatapos pumanaw ang aking asawa, si Rico, sa isang aksidente sa trabaho noong 7 taong gulang pa lamang ang aking anak. Nagtrabaho ako bilang isang mananahi sa loob ng 30 taon. Nagtatrabaho sa mga bahay ng mga kliyente, gumagawa ng mga damit na kasya sa kanila. Nag-iipon ako ng bawat piso para sa edukasyon ng aking anak. Siya ay naging isang inhinyero, nagkaroon ng magandang trabaho sa isang construction company, nagpakasal kay Marivich at nagkaroon ng 3 anak. Inakala kong nagawa ko ang lahat ng tama. Ang pakikitungo ko kay Marivich ay hindi naging madali mula pa noong una. Malinaw niyang ipinahayag na hindi siya sapat na mabuti upang makasama ng kanyang anak. Oo, kanyang anak, iyan ang paraan ng kanyang pananalita. Kapag dinadala ako ni Rico sa kanila para kumain, laging malamig ang inihahain ni Marivich. Kung sinusubukan kong makipaglaro sa aking mga apo, pipiliin niyang sasabihin na sila ay pagod na at kailangan ng matulog. Ang aking puwesto sa mga pagtitipon ng pamilya ay palaging nasa dulo ng mesa, malayo sa mga mahahalagang pag-uusap. Ngunit matiyaga akong nagtiis, sa pag-aakalang mas gaganda ang lahat sa paglipas ng panahon. Ang aking pinakamatandang apo, si Carla, ay palaging may kakaiba. Madalas siyang palihim na dumalaw sa akin, uminom ng tsaa kasama ko tuwing weekend at ikinukwento ang tungkol sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo at ang kanyang mga pangarap. Si Carla ay nag-aaral ng parmasyutika at nagtatrabaho bilang part-time sa isang klinika. Nang sabihin niya sa akin na ikakasal na siya kay Tarek, isang propesor ng matematika, tuwang-tuwa ako, umiyak pa nga ako. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, "Lola, gusto kong nandoon ka sa kasal ko. Padadalhan kita ng imbitasyon." Dumating ang imbitasyon 2 linggo bago ang seremonya. Isang sobrang kulay beige na may nakasulat na pangalan ko ng maayos. Maingat ko itong binuksan. Binasa ko ito ng 3 beses. Ang seremonya ay magaganap sa isang banquet hall sa Makati sa Biyernes ng gabi. Bumili ako ng bagong damit na kulay berde, ginastos ang pera na para sana sa mga emergency. Pumunta ako sa salon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Gusto kong maging maganda para sa aking apo. Sa umaga ng kasal, maaga akong gumising. Tiningnan ko ulit ang damit, pinili ang sapatos, at ang maliit na gintong bag na hiniram ko sa kapitbahay ko, si Nora. Tumingin ako sa salamin at naramdaman kong maayos ako, marahil ay maganda pa nga. Sumakay ako ng taxi dahil ayokong magmukhang pinagpawisan sa paglalakad. Dinala ako ng driver hanggang sa pasukan ng alas 6:30 ng gabi. Mainit pa ang araw ngunit papalubog na. Ang malaking bulwagan na may mga puting haligi sa pasukan, mga bulaklak sa paligid, at isang pulang karpet na nakalatag mula sa bangketa hanggang sa pangunahing pinto. Dumating ang mga bisita ng paisa-isa, ang mga babae ay nakamakulay na mahahabang damit at ang mga lalaki ay nakaeleganting suit. Naramdaman kong maliit ako, ngunit huminga ako ng malalim at naglakad patungo sa pasukan. Doon ko nakita si Rico. Nakatayo siya sa tabi ng pinto, nakaabo na suit, ang mukha ay kasing lamig ng yelo. Nang makita niya ako, nagningning ang kanyang mga mata nang may kapangitan. Mabilis siyang lumapit sa akin, hinawakan ang aking braso. Hindi ito isang yakap na puno ng pagmamahal, kundi isang mahigpit na hawak, halos marahas. "Mama, anong ginagawa mo rito?" "Pupunta ako sa kasal ni Carla." Sabi ko, sinubukang ngumiti. Nagpadala siya ng imbitasyon sa akin.
Hindi ka pwedeng pumasok. Rico, wala kayo sa listahan. Nagkamali lang ng padala ang imbitasyon. Ang kanyang boses ay malakas, napakalakas. Tumigil ang mga usapan sa paligid, lahat ay nakatingin sa amin. Naramdaman kong nag-init ang aking mukha. Sinubukan kong hilahin ang aking kamay, ngunit mahigpit pa rin ang kanyang pagkakahawak. Rico, anak ko, inimbitahan niya ako, at ako ang iyong ina. Si Marivich ang nag-ayos ng party na ito. Siya ang nagpasya sa listahan ng mga bisita, at wala ka roon. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao. Narinig ko ang mga piraso. Bakit niya kinakausap ang babaeng iyon ng ganoon? Nakakahiya talaga. Sa kabilang dulo ng bulwagan, sa pintong nakabukas, nakita ko si Marivich. Nakatayo siya sa tabi ng dessert table, nakikipag-usap sa ibang mga babae. Nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya. Hindi ito ngiti ng pagkabigla o pagkalito. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Tumingin ako kay Rico, ang maliit kong anak na niyakap ko noong nilalagnat siya. Tinulungan ko sa kanyang homework, nakita kong lumaki bilang isang lalaki. Tiningnan niya ako na parang ako ay isang estranghero na hindi inaasahan. Sige na, anak ko, sabi ko. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa inaakala ko. Hindi mo kailangang mag-alala. Hinugot ko ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak, tumalikod, at naglakad pabalik sa kalye. Bawat hakbang ay masakit, hindi dahil sa bagong sapatos, kundi dahil naramdaman kong tumatagos sa likod ko ang mga mata ng mga tao. Ang 200 katao ay nakasaksi sa pagpapatalsik sa akin mula sa kasal ng aking apo. Sumakay ako ng isa pang taxi pa uwi. Sinubukan ng driver na makipag-usap, nagtanong kung pupunta ba ako sa isang party. Nagkunwari akong hindi naririnig. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang mga kalye ay dumadaan na parang malabo dahil sa aking mga matang puno ng luha na hindi ko pinayagang tumulo. Pagdating ko sa bahay, isinara ko ang pinto, tinanggal ang aking mga sapatos na bumabakat sa aking mga paa at naupo sa sofa. Nakaupo ako doon ng ilang segundo, sinusubukang iproseso ang nangyari. Ang kahihiyan ay nagsunog sa akin na parang mainit na bakal. Ngunit kasama ng sakit, isang bagay ang nagsimulang sumibol sa akin. Isang galit. Isang purong at malamig na galit. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney David, isang abogado na humawak sa aking mga transaksyon noong binili ko ang aking bahay, ilang taon na ang nakalilipas. Isang seryoso, may kakayahan, at palaging patas sa akin na lalaki. David, kailangan ko ang tulong mo, sabi ko nang sumagot siya. Liana, ano ang nangyari? Kailangan kong magdala ka ng ilang papeles para sa akin bukas kung maaari. Anong klaseng papeles? Huminga ako ng malalim. Gusto kong ilipat ang pagmamay-ari ng aking bahay at kailangan kong repasuhin ang aking testamento. May katahimikan sa kabilang linya. Sigurado ka ba? Ito ay isang malaking desisyon. Talagang sigurado ako. Makakadayo ka ba bukas ng umaga? Ipaliwanag ko ang lahat. Sige, darating ako ng 9:00. Ibinalik ko ang telepono at tumingin sa paligid ng aking sala. Maliit na bahay, ngunit ito ay akin. Pinili ko ito gamit ang pera na naipon ko sa maraming taon ng pananahi. Bawat piraso ng muebles, bawat kurtina, bawat plato sa kusina ay pinili ko. Palaging iniisip ni Rico na kapag namatay ako, automatiko itong mapupunta sa kanya. At si Marivich, tiyak na may plano siya. Ngunit nagkamali sila. Malaking pagkakamali. Dumating si Adele ng eksaktong 9:00 ng umaga kinabukasan. Siya ay isang matangkad na lalaki na kasalamin na laging may dalang brown leather briefcase. Inalok ko siya ng isang tasa ng kape, pumayag siya. Umupo kami sa lamesa sa kusina, ang lamesang pinagtahian ko ng daan-daang damit sa loob ng maraming taon. Kaya Liana, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari, sabi niya, kinuha ang isang ballpen at notebook mula sa kanyang briefcase. Ikinalat ko ang lahat, ang imbitasyon, ang pagpunta sa bulwagan, ang kahihiyan sa harap ng 200 tao, ang ngiti ni Marivich. Nakinig si Adele ng tahimik, paminsan-minsan ay umiling. Nang matapos ako, bumuntong hininga siya.
Lubos kong nauunawaan kung bakit ka nasasaktan, ngunit kailangan kong itanong sa'yo. Sigurado ka bang gusto mong gumawa ng radikal na desisyon ngayon? Baka mas mabuti na maghintay ng ilang araw at kausapin si Rico. Hindi ko siya kakausapin. Nagdesisyon na siya sa harap ng lahat kahapon. Tinuring niya akong parang wala lang, na parang lahat ng ginawa ko para sa kanya ay walang halaga. Paano ang tungkol sa iyong mga apo? Si Carla, halimbawa? Si Carla ang nagpadala sa akin ng imbitasyong iyon. Gusto niyang nandoon ako, ngunit iba ang desisyon ng kanyang ina at sinuportahan ito ng aking anak. Ibinaba ni Adele ang ballpen sa lamesa. Kaya, ano ang eksaktong gusto mong gawin? Una, gusto kong tanggalin ang pangalan ni Rico sa lahat ng bagay. Hindi na siya ang tagapagmana ng aking bahay, ng aking bank account o ng anuman sa akin. Pangalawa, gusto kong hatiin ang lahat sa 3 pantay na bahagi para sa aking 3 apo. Matatanggap nila ang lahat kapag sila ay nasa edad na 25. Paano kung subukan ng anak mo na magsampa ng kaso? Iyon ay nasa kamay ng batas, may mga saksi, may mga dokumento, lahat ay nakasulat. Wala siyang magagawa. Tumango si Adele. Mayroon akong ilang paalala. Kakailanganin mo ng 2 saksi para magpatotoo sa testamento. Mga taong hindi miyembro ng pamilya. Maaari kong imbitahin si Nora, ang iyong kapitbahay, at si Mrs. Reyes, ang may-ari ng grocery store sa kanto. Kilala na nila ako sa loob ng maraming taon. Mahusay. Maghahanda ako ng mga papeles at babalik ako sa Lunes na handa na ang lahat para pirmahan. At sa panahong iyon, huwag mong sasabihin sa iyong pamilya ang anumang bagay. Kung mas kaunti ang nakakaalam, mas mabuti. Pagkaalis ni Adele, naiwan akong mag-isa kasama ang aking mga iniisip. Tahimik ang bahay. Binuksan ko ang TV para lang may kaunting ingay sa background, ngunit hindi ako makapag-focus sa kahit ano. Puno ang aking isipan ng mga saloobin. Tumunog ang telepono sa kalagitnaan ng hapon. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Hello, Mrs. Liana? Boses ng isang batang babae. Ako si Maria, ang kapatid ni Tarek, asawa ng apo mo. Nakaramdam ako agad ng tensyon. Paano mo nakuha ang numero ko? Binigay ni Carla. Nag-aalala siya para sa iyo. Gusto niyang kausapin ka niya. Hindi mo kailangang mag-alala, maayos lang ako. Sa katunayan, gusto kong pag-usapan ng ibang bagay. Ano iyon? Ang nangyari sa kasal. Naramdaman kong nanikip ang aking tiyan. Ano ang nangyari? Alam mo bang may nag-video? Siyempre, sa ngayon, lahat ng tao ay nagvi-video ng lahat. At ang video na iyon? Nalabas ito. Ilang tao na naroon ay nag-post sa social media, mabilis na kumakalat ito. Anong ibig mong sabihin kumakalat? Milyon-milyong views. Lahat ay nagko-comment na napakalupit ng anak mo, na napakasama ng iyong manugang, nagdudulot ito ng iskandalo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Isang bahagi ko ang nakakaramdam ng hiya, ang kahihiyan ay nakalantad na ngayon sa libu-libong estranghero. Ngunit ang isa pang bahagi ay nakakaramdam ng kasiyahan. Hayaan mong makita nila. Hayaan mong malaman nila kung anong uri ng tao ang iyong anak. Mrs. Liana, nandyan ka pa ba? Nandito pa ako. Salamat sa babala. Si Carla, nasa desperadong sitwasyon siya. Gusto niyang malaman mo bago mo makita. Ito ay isang pagkakaisa at gusto rin niyang ipaalam sa iyo na ang iyong anak ay napaka-stress dahil dito. Sinusubukan niyang ipabura ang video sa lahat, ngunit mas lalong nagrereklamo, mas lalong maraming nagsishare. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, pumasok ako sa kwarto at kinuha ang aking lumang telepono. Tinuruan ako ni Carla kung paano gamitin ang social media, ilang taon na ang nakalilipas, ngunit bihira kong ginamit ito. Binuksan ko ang isang app at nag-type ng ilang keywords. Hindi nagtagal bago ko ito nahanap. Ito ay ako, nakadamit na berde, may gintong bag, maayos ang buhok. At iyon si Rico, hawak ang aking braso, ang mukha ay malamig. Mama, wala kayo sa listahan, nagkamali lang ng padala ang imbitasyon. Hindi maganda ang kalidad ng video, ngunit malinaw na maririnig. Ang mga komento ay libu-libo. Ang sama-samang anak. Ang ganda ng mama. Talagang walang puso ang nasa likod nito. Sana ay maalis niya ang kanyang mana. Nagbasa ako ng ilang komento,
At pagkatapos ay isinara ang app. Nanginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bagong galit. Nang gabing iyon, dumating si Rico sa aking pinto. Hindi siya nagpaalam. Ang doorbell ay tumunog lang ng 8:00 ng gabi. Nakapantulog ako, naghahanda ng matulog. Sumilip ako sa peephole at nakita siyang nakatayo doon, tensyonado, nakatingin sa paligid. Binuksan ko ang pinto, ngunit hindi ko siya pinapasok. "Mama, kailangan nating mag-usap." "Ngayon? Tapos na tayong mag-usap? Nag-usap tayo nung pinatalsik ako sa kasal ng iyong anak? Hindi kita pinatalsik? Nagkamali lang?" "Rico, may video. Libu-libong tao ang nakakita sa akin na pinatalsik." Dinama niya ang kanyang mukha. "Iyon mismo ang dahilan kung bakit ako nandito. Ang video na ito ay sumisira sa aking reputasyon. Nakita ito ng aking mga kasamahan, kahit ang boss ko ay nagtanong tungkol sa nangyari. Sinabi ko na nagkamali lang." "Nagkamali lang," ulit niya. Napakatawa, para bang binubura nito ang lahat ng ginawa ko. Diyos ko, nagiging nakakabaliw ka na. "Mama, pumunta ako rito para humiling na sabay tayong gumawa ng video na nagpapaliwanag na okay na ang lahat at nagkasundo na tayo. Titigil na ang mga tao kung makikita nilang nagkasundo na tayo." Tiningnan ko siya ng matagal. Ang anak ko, hindi siya pumunta para humingi ng tawad. Hindi siya pumunta dahil sa pagsisisi. Pumunta siya para sa kanyang reputasyon. Hindi ako gagawa ng anumang video. Nagsasagawa ka ng paghihigante. Hindi, nagiging patas lang ako, kaya ang publiko ang huhusga. Sa tingin mo makatarungan iyan. Anak kita at ikaw ang anak ko. Ngunit hindi iyon mahalaga sa iyo noong araw na iyon, hindi ba? Malalim na paghinga ni Rico, sinusubukang pigilan ang sarili. Magpapatuloy ka ba sa landas na ito? Parurusahan mo ba ako habang buhay dahil sa isang pagkakamali? Hindi iyan pagkakamali, Rico. Isang desisyon iyan, at lahat ng desisyon ay may kapalit. Numatras siya ng isang hakbang, namumula ang mukha. "Sige, ngunit tandaan mo na ikaw ang nag-iisang anak ko. Kapag kailangan mo ng anuman, tulong, suporta, pagsisisihan mong tinuring mo akong ganyan." Tiningnan niya ako na parang sinaktan ko siya. Pagkatapos ay tumalikod at umalis ng walang salita. Isinara ko ang pinto at ikinandado. Nanginig ang aking mga paa. Naupo ako sa sofa at sa wakas ay hinayaan kong tumulo ang aking mga luha. Hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng galit, sakit, ngunit pati na rin ng isang bagay na tulad ng kalayaan. Pinutol ko ang huling emosyonal na tali na nagbubuklod sa akin sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, naging kakaiba ang lahat. Ipinagpatuloy ko ang aking pang-araw-araw na gawain. Maagang gumising, gumawa ng mga gawaing bahay, manood ng TV, manahin ng ilang mga order para sa mga dating kliyente. Sa labas, lahat ay mukhang pareho, ngunit sa loob ako ay nagbago. Naging mas malamig ako, mas determinado. Sinubukan ni Rico na tumawag ng 3 beses pa, hindi ko sinagot. Nagpadala siya ng mga text message, sinasabi na kailangan nating mag-usap, na matigas ang ulo ako, na gusto ni Marivich na makipagkasundo. Binura ko lahat ng hindi sumasagot. Si Carla ay tumatawag halos bawat linggo, nag-aalala, gustong bumisita. Nagbigay ako ng iba't ibang dahilan. May sipon ako, may appointment ako. Ang totoo ay ayaw ko nang makipagkita sa sinuman sa pamilyang iyon. Napansin ni Nora na nagbago ako. Dumalaw siya para uminom ng tsaa kasama ko 2 beses sa isang linggo. Laging may dala. Tinapay, pastries, prutas. Isang araw, umupo siya sa harap ko at diretsahang nagtanong, "Sahar, ano ang ginawa mo? Nagbago ka na, mas kalmado ka na at iyon ang nagpapakatakot sa akin." Ngumiti ako. "Sabihin na lang nating gumawa ako ng ilang desisyon." "Anong klaseng mga desisyon?" "Mga desisyon na makakasakit sa bulsa ng ilang tao." Nanlaki ang mga mata ni Nora. "Binago mo ang iyong testamento bukod sa iba pang mga bagay. At alam iyon ng anak mo. Hindi pa ngayon, ngunit sa madaling panahon." Umiling siya. "Sahar, mag-ingat ka. Ang pera ay nagpapabago sa mga tao. Kapag nalaman nila, magagalit sila. Hayaan mo silang magalit. Wala akong utang na anuman sa kanila."
Isang buwan pagkatapos ng kasal, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Maingat akong sumagot. Mrs. Liana? Oo. Ako si Maria, ang kapatid ni Tarek, asawa ng apo mo. Agad akong kinabahan. Paano mo nakuha ang numero ko? Binigay ni Carla. Nag-aalala siya para sa iyo. Gusto niyang kausapin ka niya. Hindi mo kailangang mag-alala, maayos lang ako. Sa katunayan gusto kong pag-usapan ng ibang bagay. Ano iyon? Ang nangyari sa kasal. Naramdaman kong nanikip ang aking tiyan. Ano ang nangyari? Alam mo bang may nag-video? Siyempre. Sa ngayon, lahat ng tao ay nagvi-video ng lahat. At ang video na yon? Nalabas ito. Ilang tao na naroon ay nag-post sa social media, mabilis na kumakalat ito. Anong ibig mong sabihin kumakalat? Milyon-milyong views, lahat ay nagko-comment na napakalupit ng anak mo, na napakasama ng iyong manugang, nagdudulot ito ng iskandalo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Isang bahagi ko ang nakakaramdam ng hiya, ang kahihiyan ay nakalantad na ngayon sa libu-libong estranghero. Ngunit ang isa pang bahagi ay nakakaramdam ng kasiyahan. Hayaan mong makita nila. Hayaan mong malaman nila kung anong uri ng tao ang iyong anak. Mrs. Liana, nandyan ka pa ba? Nandito pa ako. Salamat sa babala. Si Carla, nasa desperadong sitwasyon siya. Gusto niyang malaman mo bago mo makita. Ito ay isang pagkakaisa at gusto rin niyang ipaalam sa iyo na ang iyong anak ay napaka-stress dahil dito. Sinusubukan niyang ipabura ang video sa lahat, ngunit mas lalong nagrereklamo, mas lalong maraming nagsishare. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, pumasok ako sa kwarto at kinuha ang aking lumang telepono. Tinuruan ako ni Carla kung paano gamitin ang social media. Ilang taon na ang nakalilipas, ngunit bihira kong ginamit ito. Binuksan ko ang isang app at nag-type ng ilang keywords. Hindi nagtagal bago ko ito nahanap. Ito ay ako, nakadamit na berde, may gintong bag, maayos ang buhok. At iyon si Rico, hawak ang aking braso, ang mukha ay malamig. Mama, wala kayo sa listahan. Nagkamali lang ng padala ang imbitasyon. Hindi maganda ang kalidad ng video, ngunit malinaw na maririnig. Ang mga komento ay libu-libo. Ang sama-samang anak. Ang ganda ng mama. Talagang walang puso ang nasa likod nito. Sana ay maalis niya ang kanyang mana. Nagbasa ako ng ilang komento at pagkatapos ay isinara ang app. Nanginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bagong galit. Nang gabing iyon, dumating si Rico sa aking pinto. Hindi siya nagpaalam. Ang doorbell ay tumunog lang ng 8:00 ng gabi. Nakapantulog ako, naghahanda ng matulog. Sumilip ako sa peephole at nakita siyang nakatayo doon, tensyonado, nakatingin sa paligid. Binuksan ko ang pinto, ngunit hindi ko siya pinapasok. Mama, kailangan nating mag-usap. Ngayon, tapos na tayong mag-usap. Nag-usap tayo noong pinatalsik ako sa kasal ng iyong anak. Hindi kita pinatalsik, nagkamali lang. Rico, may video? Libu-libong tao ang nakakita sa akin na pinatalsik. Dinaman niya ang kanyang mukha. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ako nandito. Ang video na ito ay sumisira sa aking reputasyon. Nakita ito ng aking mga kasamahan. Kahit ang boss ko ay nagtanong tungkol sa nangyari. At ano ang sinabi mo sa kanila? Sinabi ko na nagkamali lang. Nagkamali lang, ulit niya. Napakatawa. Para bang binubura nito ang lahat ng ginawa ko. Diyos ko, nagiging nakakabaliw ka na. Mama, pumunta ako rito para humiling na sabay tayong gumawa ng video na nagpapaliwanag na okay na ang lahat at nagkasundo na tayo. Titigil na ang mga tao kung makikita nilang nagkasundo na tayo. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang anak ko, hindi siya pumunta para humingi ng tawad. Hindi siya pumunta dahil sa pagsisisi. Pumunta siya para sa kanyang reputasyon. Hindi ako gagawa ng anumang video. Nagsasagawa ka ng paghihiganti. Hindi, nagiging patas lang ako. Kaya ang publiko ang huhusga. Sa tingin mo makatarungan iyan. Anak kita at ikaw ang anak ko. Ngunit hindi iyon mahalaga sa iyo noong araw na iyon, hindi ba? Malalim na paghinga ni Rico, sinusubukang pigilan ang sarili. Magpapatuloy ka ba sa landas na ito?
Parurusahan mo ba ako habang buhay dahil sa isang pagkakamali? Hindi iyan pagkakamali, Rico. Isang desisyon iyan, at lahat ng desisyon ay may kapalit. Numatras siya ng isang hakbang, namumula ang mukha. Sige, ngunit tandaan mo na ikaw ang nag-iisang anak ko. Kapag kailangan mo ng anuman, tulong, suporta, pagsisisihan mong tinuring mo akong ganyan. Tiningnan niya ako na parang sinaktan ko siya. Pagkatapos ay tumalikod at umalis ng walang salita. Isinara ko ang pinto at ikinandado. Nanginig ang aking mga paa. Naupo ako sa sofa at sa wakas ay hinayaan kong tumulo ang aking mga luha. Hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng galit, sakit, ngunit pati na rin ng isang bagay na tulad ng kalayaan. Pinutol ko ang huling emosyonal na tali na nagbubuklod sa akin sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, naging kakaiba ang lahat. Ipinagpatuloy ko ang aking pang-araw-araw na gawain. Maagang gumising, gumawa ng mga gawaing bahay, manood ng TV, manahin ng ilang mga order para sa mga dating kliyente. Sa labas, lahat ay mukhang pareho, ngunit sa loob ako ay nagbago. Naging mas malamig ako, mas determinado. Sinubukan ni Rico na tumawag ng 3 beses pa, hindi ko sinagot. Nagpadala siya ng mga text message, sinasabi na kailangan nating mag-usap, na matigas ang ulo ako, na gusto ni Marivich na makipagkasundo. Binura ko lahat ng hindi sumasagot. Si Carla ay tumatawag halos bawat linggo, nag-aalala, gustong bumisita. Nagbigay ako ng iba't ibang dahilan. May sipon ako, may appointment ako. Ang totoo ay ayaw ko nang makipagkita sa sino man sa pamilyang iyon. Napansin ni Nora na nagbago ako. Dumalaw siya para uminom ng tsaa kasama ko 2 beses sa isang linggo. Laging may dala. Tinapay, pastries, prutas. Isang araw, umupo siya sa harap ko at diretsahang nagtanong, "Sahar, ano ang ginawa mo? Nagbago ka na. Mas kalmado ka na at iyon ang nagpapakatakot sa akin." Ngumiti ako. Sabihin na lang nating gumawa ako ng ilang desisyon. Anong klaseng mga desisyon? Mga desisyon na makakasakit sa bulsa ng ilang tao. Nanlaki ang mga mata ni Nora. Binago mo ang iyong testamento bukod sa iba pang mga bagay. At alam yon ng anak mo. Hindi pa ngayon, ngunit sa madaling panahon. Umiling siya. Sahar, mag-ingat ka. Ang pera ay nagpapabago sa mga tao. Kapag nalaman nila, magagalit sila. Hayaan mo silang magalit, wala akong utang na anuman sa kanila. 1 buwan pagkatapos ng kasal, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Maingat akong sumagot. "Mrs. Liana?" "Oo. Ako si Maria, ang kapatid ni Tarek, asawa ng apo mo." Agad akong kinabahan. "Paano mo nakuha ang numero ko?" "Binigay ni Carla. Nag-aalala siya para sa iyo. Gusto niyang kausapin ka niya." "Hindi mo kailangang mag-alala. Maayos lang ako. Sa katunayan gusto kong pag-usapan ng ibang bagay." "Ano iyon?" "Ang nangyari sa kasal. Naramdaman kong nanikip ang aking tiyan." "Ano ang nangyari? Alam mo bang may nag-video?" "Siyempre. Sa ngayon, lahat ng tao ay nagvi-video ng lahat. At ang video na yon, nalabas ito. Ilang tao na naroon ay nag-post sa social media. Mabilis na kumakalat ito." "Anong ibig mong sabihin kumakalat?" "Milyon-milyong views. Lahat ay nagko-comment na napakalupit ng anak mo, na napakasama ng iyong manugang. Nagdudulot ito ng iskandalo." Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Isang bahagi ko ang nakakaramdam ng hiya. Ang kahihiyan ay nakalantad na ngayon sa libu-libong estranghero. Ngunit ang isa pang bahagi ay nakakaramdam ng kasiyahan. Hayaan mong makita nila. Hayaan mong malaman nila kung anong uri ng tao ang iyong anak. "Mrs. Liana, nandyan ka pa ba?" "Nandito pa ako. Salamat sa babala." Si Carla, nasa desperadong sitwasyon siya. Gusto niyang malaman mo bago mo makita. Ito ay isang pagkakaisa. At gusto rin niyang ipaalam sa iyo na ang iyong anak ay napaka-stress dahil dito. Sinusubukan niyang ipabura ang video sa lahat, ngunit mas lalong nagrereklamo, mas lalong maraming nagsishare. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, pumasok ako sa kwarto at kinuha ang aking lumang telepono.
Tinuruan ako ni Carla kung paano gamitin ang social media. Ilang taon na ang nakalilipas, ngunit bihira kong ginamit ito. Binuksan ko ang isang app at nag-type ng ilang keywords. Hindi nagtagal bago ko ito nahanap. Ito ay ako, nakadamit na berde, may gintong bag, maayos ang buhok. At iyon si Rico, hawak ang aking braso, ang mukha ay malamig. Mama, wala kayo sa listahan? Nagkamali lang ng padala ang imbitasyon. Hindi maganda ang kalidad ng video, ngunit malinaw na maririnig. Ang mga komento ay libu-libo. Ang sama-samang anak. Ang ganda ng mama. Talagang walang puso ang nasa likod nito. Sana ay maalis niya ang kanyang mana. Nagbasa ako ng ilang komento at pagkatapos ay isinara ang app. Nanginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bagong galit. Nang gabing iyon, dumating si Rico sa aking pinto. Hindi siya nagpaalam. Ang doorbell ay tumunog lang ng 8:00 ng gabi. Nakapantulog ako, naghahanda ng matulog. Sumilip ako sa peephole at nakita siyang nakatayo doon, tensyonado, nakatingin sa paligid. Binuksan ko ang pinto, ngunit hindi ko siya pinapasok. Mama, kailangan nating mag-usap. Ngayon? Tapos na tayong mag-usap. Nag-usap tayo noong pinatalsik ako sa kasal ng iyong anak. Hindi kita pinatalsik, nagkamali lang. Rico, may video. Libu-libong tao ang nakakita sa akin na pinatalsik. Dinama niya ang kanyang mukha. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ako nandito. Ang video na ito ay sumisira sa aking reputasyon. Nakita ito ng aking mga kasamahan, kahit ang boss ko ay nagtanong tungkol sa nangyari. At ano ang sinabi mo sa kanila? Sinabi ko na nagkamali lang. Nagkamali lang, ulit niya. Napakatawa. Para bang binubura nito ang lahat ng ginawa ko. Diyos ko, nagiging nakakabaliw ka na. Mama, pumunta ako rito para humiling na sabay tayong gumawa ng video na nagpapaliwanag na okay na ang lahat at nagkasundo na tayo. Titigil na ang mga tao kung makikita nilang nagkasundo na tayo. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang anak ko, hindi siya pumunta para humingi ng tawad. Hindi siya pumunta dahil sa pagsisisi. Pumunta siya para sa kanyang reputasyon. Hindi ako gagawa ng anumang video. Nagsasagawa ka ng paghihiganti? Hindi, nagiging patas lang ako. Kaya, ang publiko ang huhusga. Sa tingin mo makatarungan yan. Anak kita at ikaw ang anak ko. Ngunit hindi iyon mahalaga sa iyo noong araw na iyon, hindi ba? Malalim na paghinga ni Rico, sinusubukang pigilan ang sarili. Magpapatuloy ka ba sa landas na ito? Parurusahan mo ba ako habang buhay dahil sa isang pagkakamali? Hindi iyan pagkakamali, Rico. Isang desisyon niyan. At lahat ng desisyon ay may kapalit. Numatras siya ng isang hakbang, namumula ang mukha. Sige, ngunit tandaan mo na ikaw ang nag-iisang anak ko. Kapag kailangan mo ng anuman, tulong, suporta, pagsisisihan mong tinuring mo akong ganyan. Tiningnan niya ako na parang sinaktan ko siya, pagkatapos ay tumalikod at umalis ng walang salita. Isinara ko ang pinto at ikinandado. Nanginig ang aking mga paa. Naupo ako sa sofa at sa wakas ay hinayaan kong tumulo ang aking mga luha. Hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng galit, sakit, ngunit pati na rin ng isang bagay na tulad ng kalayaan. Pinutol ko ang huling emosyonal na tali na nagbubuklod sa akin sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, naging kakaiba ang lahat. Ipinagpatuloy ko ang aking pang-araw-araw na gawain. Maagang gumising, gumawa ng mga gawaing bahay, manood ng TV, manahin ng ilang mga order para sa mga dating kliyente. Sa labas, lahat ay mukhang pareho, ngunit sa loob ako ay nagbago. Naging mas malamig ako, mas determinado. Sinubukan ni Rico na tumawag ng 3 beses pa, hindi ko sinagot. Nagpadala siya ng mga text message, sinasabi na kailangan nating mag-usap, na matigas ang ulo ako, na gusto ni Marivich na makipagkasundo. Binura ko lahat ng hindi sumasagot. Si Carla ay tumatawag halos bawat linggo, nag-aalala, gustong bumisita. Nagbigay ako ng iba't ibang dahilan, may sipon ako, may appointment ako. Ang totoo ay ayaw ko nang makipagkita sa sinuman sa pamilyang iyon. Napansin ni Nora na nagbago ako. Dumalaw siya para uminom ng tsaa kasama ko 2 beses sa isang linggo, laging may dala. Tinapay,
pastries, prutas. Isang araw, umupo siya sa harap ko at diretsahang nagtanong, "Sahar, ano ang ginawa mo? Nagbago ka na, mas kalmado ka na, at iyon ang nagpapakatakot sa akin." Ngumiti ako. Sabihin na lang nating gumawa ako ng ilang desisyon. Anong klaseng mga desisyon? Mga desisyon na makakasakit sa bulsa ng ilang tao. Nanlaki ang mga mata ni Nora. Binago mo ang iyong testamento, bukod sa iba pang mga bagay. At alam iyon ng anak mo. Hindi pa ngayon, ngunit sa madaling panahon. Umiling siya. Sahar, mag-ingat ka. Ang pera ay nagpapabago sa mga tao. Kapag nalaman nila, magagalit sila. Hayaan mo silang magalit, wala akong utang na anuman sa kanila. Isang buwan pagkatapos ng kasal, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Maingat akong sumagot. "Mrs. Liana?" "Oo. Ako si Maria, ang kapatid ni Tarek, asawa ng apo mo." Agad akong kinabahan. "Paano mo nakuha ang numero ko?" "Binigay ni Carla. Nag-aalala siya para sa iyo. Gusto niyang kausapin ka niya." "Hindi mo kailangang mag-alala. Maayos lang ako. Sa katunayan, gusto kong pag-usapan ng ibang bagay." "Ano iyon?" "Ang nangyari sa kasal." Naramdaman kong nanikip ang aking tiyan. "Ano ang nangyari? Alam mo bang may nag-video?" "Siyempre. Sa ngayon, lahat ng tao ay nagvi-video ng lahat. At ang video na yon, nalabas ito. Ilang tao na naroon ay nag-post sa social media. Mabilis na kumakalat ito." "Anong ibig mong sabihin, kumakalat?" "Milyon-milyong views. Lahat ay nagko-comment na napakalupit ng anak mo, na napakasama ng iyong manugang. Nagdudulot ito ng iskandalo." Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Isang bahagi ko ang nakakaramdam ng hiya. Ang kahihiyan ay nakalantad na ngayon sa libu-libong estranghero. Ngunit ang isa pang bahagi ay nakakaramdam ng kasiyahan. Hayaan mong makita nila. Hayaan mong malaman nila kung anong uri ng tao ang iyong anak. "Mrs. Liana, nandyan ka pa ba?" "Nandito pa ako. Salamat sa babala." Si Carla. Nasa desperadong sitwasyon siya. Gusto niyang malaman mo bago mo makita. Ito ay isang pagkakaisa. At gusto rin niyang ipaalam sa iyo na ang iyong anak ay napaka-stress dahil dito. Sinusubukan niyang ipabura ang video sa lahat, ngunit mas lalong nagrereklamo. Mas lalong maraming nagsishare. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, pumasok ako sa kwarto at kinuha ang aking lumang telepono. Tinuruan ako ni Carla kung paano gamitin ang social media. Ilang taon na ang nakalilipas, ngunit bihira kong ginamit ito. Binuksan ko ang isang app at nag-type ng ilang keywords. Hindi nagtagal bago ko ito nahanap. Ito ay ako, nakadamit na berde, may gintong bag, maayos ang buhok. At iyon si Rico, hawak ang aking braso, ang mukha ay malamig. "Mama, wala kayo sa listahan. Nagkamali lang ng padala ang imbitasyon." Hindi maganda ang kalidad ng video, ngunit malinaw na maririnig. Ang mga komento ay libu-libo. "Ang sama-samang anak, ang ganda ng mama. Talagang walang puso ang nasa likod nito. Sana ay maalis niya ang kanyang mana." Nagbasa ako ng ilang komento at pagkatapos ay isinara ang app. Nanginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bagong galit. Nang gabing iyon, dumating si Rico sa aking pinto. Hindi siya nagpaalam. Ang doorbell ay tumunog lang ng 8:00 ng gabi. Nakapantulog ako, naghahanda ng matulog. Sumilip ako sa peephole at nakita siyang nakatayo doon, tensyonado, nakatingin sa paligid. Binuksan ko ang pinto, ngunit hindi ko siya pinapasok. "Mama, kailangan nating mag-usap." "Ngayon? Tapos na tayong mag-usap? Nag-usap tayo noong pinatalsik ako sa kasal ng iyong anak." "Hindi kita pinatalsik. Nagkamali lang." "Rico, may video. Libu-libong tao ang nakakita sa akin na pinatalsik." Dinama niya ang kanyang mukha. "Iyon mismo ang dahilan kung bakit ako nandito. Ang video na ito ay sumisira sa aking reputasyon. Nakita ito ng aking mga kasamahan. Kahit ang boss ko ay nagtanong tungkol sa nangyari." "At ano ang sinabi mo sa kanila?" "Sinabi ko na nagkamali lang." "Nagkamali lang," ulit niya. Napakatawa. Para bang binubura nito ang lahat ng ginawa ko. Diyos ko, nagiging nakakabaliw ka na? "Mama, pumunta ako rito para humiling na sabay tayong gumawa ng video.
na nagpapaliwanag na okay na ang lahat at nagkasundo na tayo. Titigil na ang mga tao kung makikita nilang nagkasundo na tayo. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang anak ko hindi siya pumunta para humingi ng tawad. Hindi siya pumunta dahil sa pagsisisi. Pumunta siya para sa kanyang reputasyon. Hindi ako gagawa ng anumang video. Nagsasagawa ka ng paghihiganti. Hindi, nagiging patas lang ako. Kaya ang publiko ang huhusga. Sa tingin mo makatarungan iyan, anak kita at ikaw ang anak ko. Ngunit hindi iyon mahalaga sa iyo noong araw na iyon, hindi ba? Malalim na paghinga ni Rico, sinusubukang pigilan ang sarili. Magpapatuloy ka ba sa landas na ito? Parurusahan mo ba ako habang buhay dahil sa isang pagkakamali? Hindi iyan pagkakamali, Rico. Isang desisyon iyan. At lahat ng desisyon ay may kapalit. Numatras siya ng isang hakbang, namumula ang mukha. Sige, ngunit tandaan mo na ikaw ang nag-iisang anak ko. Kapag kailangan mo ng anuman, tulong, suporta, pagsisisihan mong tinuring mo akong ganyan. Tiningnan niya ako na parang sinaktan ko siya, pagkatapos ay tumalikod at umalis ng walang salita. Isinara ko ang pinto at ikinandado. Nanginig ang aking mga paa. Naupo ako sa sofa at sa wakas ay hinayaan kong tumulo ang aking mga luha. Hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng galit, sakit, ngunit pati na rin ng isang bagay na tulad ng kalayaan. Pinutol ko ang huling emosyonal na tali na nagbubuklod sa akin sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, naging kakaiba ang lahat. Ipinagpatuloy ko ang aking pang-araw-araw na gawain. Maagang gumising, gumawa ng mga gawaing bahay, manood ng TV, manahin ng ilang mga order para sa mga dating kliyente. Sa labas, lahat ay mukhang pareho, ngunit sa loob ako ay nagbago. Naging mas malamig ako, mas determinado. Sinubukan ni Rico na tumawag ng 3 beses pa, hindi ko sinagot. Nagpadala siya ng mga text message, sinasabi na kailangan nating mag-usap, na matigas ang ulo ako, na gusto ni Marivich na makipagkasundo. Binura ko lahat ng hindi sumasagot. Si Carla ay tumatawag halos bawat linggo, nag-aalala, gustong bumisita. Nagbigay ako ng iba't ibang dahilan, may sipon ako, may appointment ako. Ang totoo ay ayaw ko nang makipagkita sa sinuman sa pamilyang iyon. Napansin ni Nora na nagbago ako. Dumalaw siya para uminom ng tsaa kasama ko 2 beses sa isang linggo, laging may dala. Tinapay, pastries, prutas. Isang araw, umupo siya sa harap ko at diretsahang nagtanong, "Sahar, ano ang ginawa mo? Nagbago ka na, mas kalmado ka na, at iyon ang nagpapakatakot sa akin." Ngumiti ako. Sabihin na lang nating gumawa ako ng ilang desisyon. Anong klaseng mga desisyon? Mga desisyon na makakasakit sa bulsa ng ilang tao. Nanlaki ang mga mata ni Nora. Binago mo ang iyong testamento bukod sa iba pang mga bagay. At alam iyon ng anak mo. Hindi pa ngayon, ngunit sa madaling panahon. Umiling siya. Sahar, mag-ingat ka. Ang pera ay nagpapabago sa mga tao. Kapag nalaman nila, magagalit sila. Hayaan mo silang magalit. Wala akong utang na anuman sa kanila. 1 buwan pagkatapos ng kasal, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Maingat akong sumagot. "Mrs. Liana?" "Oo." "Ako si Maria, ang kapatid ni Tarek, asawa ng apo mo." Agad akong kinabahan. "Paano mo nakuha ang numero ko?" "Binigay ni Carla." "Nag-aalala siya para sa iyo. Gusto niyang kausapin ka niya." "Hindi mo kailangang mag-alala, maayos lang ako. Sa katunayan, gusto kong pag-usapan ang ibang bagay." "Ano iyon?" "Ang nangyari sa kasal." Naramdaman kong nanikip ang aking tiyan. "Ano ang nangyari? Alam mo bang may nag-video?" "Siyempre. Sa ngayon, lahat ng tao ay nag-video ng lahat. At ang video na yon? Nalabas ito. Ilang tao na naroon ay nag-post sa social media. Mabilis na kumakalat ito." "Anong ibig mong sabihin kumakalat?" "Milyon-milyong views. Lahat ay nagko-comment na napakalupit ng anak mo, na napakasama ng iyong manugang. Nagdudulot ito ng iskandalo." Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Isang bahagi ko ang nakakaramdam ng hiya. Ang kahihiyan ay nakalantad na ngayon sa libu-libong estranghero. Ngunit ang isa pang bahagi ay nakakaramdam ng kasiyahan. Hayaan mong makita nila.
Hayaan mong malaman nila kung anong uri ng tao ang iyong anak. Mrs. Liana, nandyan ka pa ba? Nandito pa ako. Salamat sa babala. Si Carla, nasa desperadong sitwasyon siya. Gusto niyang malaman mo bago mo makita. Ito ay isang pagkakaisa at gusto rin niyang ipaalam sa iyo na ang iyong anak ay napaka-stress dahil dito. Sinusubukan niyang ipabura ang video sa lahat, ngunit mas lalong nagrereklamo, mas lalong maraming nagsishare. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, pumasok ako sa kwarto at kinuha ang aking lumang telepono. Tinuruan ako ni Carla kung paano gamitin ang social media. Ilang taon na ang nakalilipas, ngunit bihira kong ginamit ito. Binuksan ko ang isang app at nag-type ng ilang keywords. Hindi nagtagal bago ko ito nahanap. Ito ay ako, nakadamit na berde, may gintong bag, maayos ang buhok. At iyon si Rico, hawak ang aking braso, ang mukha ay malamig. Mama, wala kayo sa listahan. Nagkamali lang ng padala ang imbitasyon. Hindi maganda ang kalidad ng video, ngunit malinaw na maririnig. Ang mga komento ay libo-libo. Ang sama-samang anak. Ang ganda ng mama. Talagang walang puso ang nasa likod nito. Sana ay maalis niya ang kanyang mana. Nagbasa ako ng ilang komento at pagkatapos ay isinara ang app. Nanginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bagong galit. Nang gabing iyon, dumating si Rico sa aking pinto. Hindi siya nagpaalam. Ang doorbell ay tumunog lang ng 8:00 ng gabi. Nakapantulog ako, naghahanda ng matulog. Sumilip ako sa peephole at nakita siyang nakatayo doon, tensyonado, nakatingin sa paligid. Binuksan ko ang pinto, ngunit hindi ko siya pinapasok. Mama, kailangan nating mag-usap. Ngayon, tapos na tayong mag-usap. Nag-usap tayo noong pinatalsik ako sa kasal ng iyong anak. Hindi kita pinatalsik. Nagkamali lang. Rico, may video. Libu-libong tao ang nakakita sa akin na pinatalsik. Dinaman niya ang kanyang mukha. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ako nandito. Ang video na ito ay sumisira sa aking reputasyon. Nakita ito ng aking mga kasamahan. Kahit ang boss ko ay nagtanong tungkol sa nangyari. At ano ang sinabi mo sa kanila? Sinabi ko na nagkamali lang. Nagkamali lang, ulit niya. Napakatawa. Para bang binubura nito ang lahat ng ginawa ko. Diyos ko, nagiging nakakabaliw ka na. Mama, pumunta ako rito para humiling na sabay tayong gumawa ng video na nagpapaliwanag na okay na ang lahat at nagkasundo na tayo. Titigil na ang mga tao kung makikita nilang nagkasundo na tayo. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang anak ko, hindi siya pumunta para humingi ng tawad. Hindi siya pumunta dahil sa pagsisisi. Pumunta siya para sa kanyang reputasyon. Hindi ako gagawa ng anumang video. Nagsasagawa ka ng paghihiganti? Hindi, nagiging patas lang ako. Kaya, ang publiko ang huhusga. Sa tingin mo makatarungan yan. Anak kita, at ikaw ang anak ko. Ngunit hindi iyon mahalaga sa iyo noong araw na iyon, hindi ba? Malalim na paghinga ni Rico, sinusubukang pigilan ng sarili. Magpapatuloy ka ba sa landas na ito? Parurusahan mo ba ako habang buhay dahil sa isang pagkakamali? Hindi iyan pagkakamali, Rico. Isang desisyon iyan, at lahat ng desisyon ay may kapalit. Numatras siya ng isang hakbang, namumula ang mukha. Sige, ngunit tandaan mo na ikaw ang nag-iisang anak ko. Kapag kailangan mo ng anuman, tulong, suporta, pagsisisihan mong tinuring mo akong ganyan. Tiningnan niya ako na parang sinaktan ko siya. Pagkatapos ay tumalikod at umalis ng walang salita. Isinara ko ang pinto at ikinandado. Nanginig ang aking mga paa. Naupo ako sa sofa at sa wakas ay hinayaan kong tumulo ang aking mga luha. Hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng galit, sakit, ngunit pati na rin ng isang bagay na tulad ng kalayaan. Pinutol ko ang huling emosyonal na tali na nagbubuklod sa akin sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, naging kakaiba ang lahat. Ipinagpatuloy ko ang aking pang-araw-araw na gawain. Maagang gumising, gumawa ng mga gawaing bahay, manood ng TV, manahin ng ilang mga order para sa mga dating kliyente. Sa labas, lahat ay mukhang pareho, ngunit sa loob ako ay nagbago. Naging mas malamig ako, mas determinado. Sinubukan ni Rico na tumawag ng 3 beses pa, hindi ko sinagot.
Nagpadala siya ng mga text message, sinasabi na kailangan nating mag-usap, na matigas ang ulo ako, na gusto ni Marivich na makipagkasundo. Binura ko lahat ng hindi sumasagot. Si Carla ay tumatawag halos bawat linggo, nag-aalala, gustong bumisita. Nagbigay ako ng iba't ibang dahilan, may sipon ako, may appointment ako. Ang totoo ay ayaw ko nang makipagkita sa sinuman sa pamilyang iyon. Napansin ni Nora na nagbago ako. Dumalaw siya para uminom ng tsaa kasama ko 2 beses sa isang linggo, laging may dala. Tinapay, pastries, prutas. Isang araw, umupo siya sa harap ko at diretsahang nagtanong, "Sahar, ano ang ginawa mo? Nagbago ka na, mas kalmado ka na, at iyon ang nagpapakatakot sa akin." Ngumiti ako. Sabihin na lang nating gumawa ako ng ilang desisyon. Anong klaseng mga desisyon? Mga desisyon na makakasakit sa bulsa ng ilang tao. Nanlaki ang mga mata ni Nora. Binago mo ang iyong testamento, bukod sa iba pang mga bagay. At alam iyon ng anak mo. Hindi pa ngayon, ngunit sa madaling panahon. Umiling siya. Sahar, mag-ingat ka. Ang pera ay nagpapabago sa mga tao. Kapag nalaman nila, magagalit sila. Hayaan mo silang magalit, wala akong utang na anuman sa kanila. 1 buwan pagkatapos ng kasal, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Maingat akong sumagot. "Mrs. Liana?" "Oo. Ako si Maria, ang kapatid ni Tarek, asawa ng apo mo." Agad akong kinabahan. "Paano mo nakuha ang numero ko?" "Binigay ni Carla. Nag-aalala siya para sa iyo. Gusto niyang kausapin ka niya. Hindi mo kailangang mag-alala, maayos lang ako. Sa katunayan, gusto kong pag-usapan ng ibang bagay." "Ano iyon?" "Ang nangyari sa kasal. Naramdaman kong nanikip ang aking tiyan." "Ano ang nangyari? Alam mo bang may nag-video?" "Siyempre, sa ngayon, lahat ng tao ay nag-video ng lahat." "At ang video na iyon?" "Nalabas ito. Ilang tao na naroon ay nag-post sa social media. Mabilis na kumakalat ito." "Anong ibig mong sabihin, kumakalat?" "Milyon-milyong views. Lahat ay nagko-comment na napakalupit ng anak mo, na napakasama ng iyong manugang. Nagdudulot ito ng iskandalo." Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Isang bahagi ko ang nakakaramdam ng hiya. Ang kahihiyan ay nakalantad na ngayon sa libu-libong estranghero. Ngunit ang isa pang bahagi ay nakakaramdam ng kasiyahan. Hayaan mong makita nila. Hayaan mong malaman nila kung anong uri ng tao ang iyong anak. "Mrs. Liana, nandyan ka pa ba?" "Nandito pa ako. Salamat sa babala." Si Carla, nasa desperadong sitwasyon siya. Gusto niyang malaman mo bago mo makita. Ito ay isang pagkakaisa at gusto rin niyang ipaalam sa iyo na ang iyong anak ay napaka-stress dahil dito. Sinusubukan niyang ipabura ang video sa lahat, ngunit mas lalong nagrereklamo, mas lalong maraming nagsishare. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, pumasok ako sa kwarto at kinuha ang aking lumang telepono. Tinuruan ako ni Carla kung paano gamitin ang social media. Ilang taon na ang nakalilipas, ngunit bihira kong ginamit ito. Binuksan ko ang isang app at nag-type ng ilang keywords. Hindi nagtagal bago ko ito nahanap. Ito ay ako, nakadamit na berde, may gintong bag, maayos ang buhok. At iyon si Rico, hawak ang aking braso, ang mukha ay malamig. "Mama, wala kayo sa listahan? Nagkamali lang ng padala ang imbitasyon." Hindi maganda ang kalidad ng video, ngunit malinaw na maririnig. Ang mga komento ay libu-libo. "Ang sama-samang anak. Ang ganda ng mama. Talagang walang puso ang nasa likod nito. Sana ay maalis niya ang kanyang mana." Nagbasa ako ng ilang komento at pagkatapos ay isinara ang app. Nanginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bagong galit. Nang gabing iyon, dumating si Rico sa aking pinto.